Matuling lumipas pa ang isang buwan at unti-unting bumuti na ang kalagayan namin ni Cedric. Bukod kasi sa nakapag-adjust na ako sa trabaho, kahit paano, kampante na ako sa magiging future naming mag-ina. Salamat sa tiyahin ko na hindi nagsasawang suportahan kami. At syempre pa, kay Sir Aris na siyang tunay na pinagkakautangan ko ng kabuhayan naming mag-ina. Kaya naman, kahit alam ko medyo mahirap siyang i-approach at may pagka-intimidating paminsan-minsan, pinipilit ko pa rin pakitaan siya ng kabutihan. Kahit sa pinakasimpleng paraan, gaya ng pag-iistima sa kanya. Araw-araw, hindi ako pumapalya sa pag-aasikaso ng kanyang babasahing dyaryo sa library. Bukod pa syempre sa pagbati sa kanya sa tuwing nagkikita kami. Mga mumunting bagay na kalaunay nakakasanayan ko na rin gawin sa kanya. May ilang linggo ko na rin kinakarir ang ganong routine ko sa kanya. To the point na nagagawa na akong tuksuhin di lamang si Laila, kundi maging si Madam Matilda. Pilit kong pinapaliwanag sa kanila na walang namamagitan sa amin ni Sir Aris, gaya ng lagi nilang ginigiit sa amin. Hindi pa rin nila ako tinatantanan ng panunukso. Natigil lamang sila nang biglang dumalang ang pagdalaw ni Sir Aris sa library. Noong una, hindi ko pa ito masyadong pinapansin. Ang isip ko, baka abala lang si Sir Aris, gawa ng ayon na rin kay Laila ay papalapit na ang exam. Ngunit lumipas na ang examination week, ni anino ni Sir Aris ay hindi ko na nakitang naligaw sa library. Maging sa tinutuluyan namin ni Cedric ay hindi ko na rin siya nakikita. Kung dati-rate ay nakikita ko pa siyang nadaraan sa gawin namin kapag nag-i-inspeksyon ng bahay. Ngayon ay tanging mga katiwala na lang niya ang nagpupunta roon. Gustuhin ko magtanong kay Chang para kamustahin sana si Sir Aris ay hindi ko magawa. Naunahan kasi ako ng hiya. Baka kasi pagtakhan ni Chang ang pagtatanong ko at bigyan niyo ng kahulugan. Lalo pat simulat sa pool ay hindi naman kami close ni Sir Aris. Sa huli, pinagkibit-balikat ko na lang ang lahat. Kung hindi na siya nagpaparamdam. Marahil tiwala na siya na ginagawa ko ng tama ang trabaho ko rito. So, wala nang dahilan para kamustahin pa niya ako. Yun lang yon. Pansin ko hindi na gumagawi si Sir Aris. May LQ ba kayo? Biglang pukaw ni Laila sa malalim kong pag-iisip. Kasalukuyang nasa science section kami ngayon at abala sa pagsasalansan ng mga bagong dating na libro sa shelves. Naroon din sa aming tabi si Ma'am Matilda na siya nagdo-double check ng mga inventory ng mga bagong dating na textbooks. Anong LQ? Tanong ko sabay balik ko ng wisyo sa ginagawa namin. Love quarrel, ano pa ba? Love quarrel? At bakit naman kami magkakaroon nun? Hindi naman kami magnobyo. Naku, hindi pa ba? Akala ko kasi kayo na. Tigilan mo ako. Naikot ko ang mga mata. Natawa siya. Maging si Ma'am Matilda ay hindi na rin nakatiis at napasabay ng tawa. Kagyat na mula ang pisngi ko sa hiya nang tignan ako ng mapanuksong titig ni Ma'am na tila sumasang-ayon sa sinasabi ni Laila. Iniwas ko ang tingin at binalik ang atensyon sa mga hawak na libro. Anyway, bakit nga ba hindi na siya nagagawi dito? Dati-rati naman, araw-araw nandito siya para kumuha ng dyaryo. Siguro binasted mo ano? Muling sundot na patunsyada ni Laila. Sasagutin ko pa sana siya ng pabalang nang biglang magwika naman si Ma'am Matilda. Baka nga. Ani ni Madam sa kakinindatan ako. Madam, pati ba naman kayo? Ani ko. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Madam. Naku, wala namang masama. Binata siya, dalaga ka. Wala akong nakikitang diferensya kung magkagustuhan kayo. Sa katunayan, boto pa nga ako kay Aris para sa'yo. Among all the bachelors here, siya lang masasabi kong green flag sa lahat. Hindi ako nakaimik. Totoo naman kasi ang lahat ng sinabi ni Madam. Sa dami ng kabutihang pinamalas niya sa aming mag-ina, not to mention is being a complete gentleman to me. Sa kabila ng pagiging estranghero ko sa kanya, Sir Aris is a definitely walking green flag for me. Tama ka dyan, Madam. Pero sa nakikita ko lang, Madam ha? Mukha namang wala sa bokabularyo ni Sir Aris sa magjowa. Ang hina ng diskarte, puro tingin lang. Ni hindi ko nga nabalita may niligawan siya dito sa university. Hindi kaya bading siya? Gaya ng nababalitaan ko sa iba? Mariing napatitig ako kay Laila. Bading? Si Sir Aris? No, he's not a gay, and I can prove it. Naiiling na wika ni Madam. Talaga, Madam? Bakit? Naging kayo ba dati ni Sir? Humahagig-gig na tawa ni Laila. Gaga, hindi. Pero yung isa sa mga estudyanteng part-timer ko rito, oo. Ho?
Nagduwetong reaksyon namin ni Laila. Yes, her name is Luisa. She's a law student here before, 5 years ago. Scholar yon at isa sa mga naunang estudyante ni Aris. Well, to make the story short, they fell in love during those time na magkasama sila sa klase. Though naging malaking lihim yon dahil you know the rules. Relationship between students and professor are strictly prohibited. Ewan, ngunit tila biglang nanikip ang dibdib ko sa narinig. Pero dahil na naigang interes kong malaman ng iba pang detalye, pinilit kong sikilin ang di kaaya-ayang pakiramdam at nananatiling walang imik. Oh, so paano niyo nalaman? Si Laila. Siyempre, ako ang superior niya rito. At saksi ako kung paano siya suyuin ni Aris. At dahil naging malapit na rin sa akin ng dalawa, kalaunin nagawa nilang ipagtapat sa akin ang relasyon nila. Nasaan na po yung babae? Lakas loob kong tanong. Yun na nga. Nagkaroon kasi ng pagkakataong maging exchange student si Luisa sa Amerika. Actually, sa Harvard siya. Like any other scholar, she grabbed the opportunity. Dahilan para iwan niya ang Pinas at syempre iwan din si Aris. Oh, so naging LDR pala sila? Yes, but alam mo naman ang LDR, hindi yun madali. Until such time, according na rin sa mga sources ko, nabalitaan ko na lang na nagkakalaboo na sila. She found a new lover there. And as far as I know, nagisingle na uli si Aris. May ilang segundo rin kaming nanahimik ni Laila para iproseso ang revelasyong ipinagtapat ni Madam Matilda. Kung ganon, until then hindi na nagjowa si Sir Aris? Yes. Masyado niya siguro minahal ang Luisang yon, to the point na hindi na siya nagmahal ng iba. May bigat sa dibdib kong sabi. Well, might be true. Pero for me, it's safe to say na baka na-trauma lang siya. I mean, ikaw ba naman na magmahal ng tapat, tas biglang bibitawan ka sa ere? Sino bang hindi matotrauma? But life is full of surprises. Mali natin. This time, dumating na pala ang babaeng maaaring magpatibok muli ng puso niya. Tinitigan ako ng makahulugan ni Madam Matilda. Nakuha ko na ang ibig sabihin ng mga titig niyang yon at mabilis na nag-iwas ako ng tingin. Sakto naman pagbaling ko ng tingin ay namataan ko ang pagdating ng isang mataas na lalaki sa reception. Kung hindi ako nagkakamali, siya lalaking kasama ni Sir Aris nung huli ito nadalaw sa library. Si Mark. Agad na pasinghap si Laila nang kumaway ito sa amin at ngumiti ng pagkaluwang-luwang. Oops, sorry Carmela, sa akin yan. I think it's my time to shine. Nakintat na wika ni Laila sa akin bago nagmamadaling humakbang at nagtungo sa reception. Nailing na lang ako. Mas gwapo namang hamak si Sir Aris dyan. It's been 2 weeks since I saw Carmela and honestly, I'm missing her so badly now. Isang realisasyon na hanggang ngayon ay patuloy kong kinakaila. But for some reason ay hindi ko tuluyang maiwaksi. I knew from the start that I'm attracted to her. Noong una pa lang na nakita ko siya. Though, at first, inakala kong dala lang ng awa sa kanilang mag-ina ang initial feelings ko sa kanya. But then, as the days goes by, that feeling evolved into something else. Those beautiful eyes and charming smile that really takes my breath away every time I see her. The way that she talk na sa tuwing pagmamasdan ko ang bawat pagkibot ng kanyang mapupulang labi ay parang naroon lagi ang tuksong halikan ko ang mga yon. I know it's crazy, pero maging ako ay hindi makapaniwala sa nararamdaman ko. I've been single for years, and after my last relationship, hindi na ako nakaramdam ng ganitong pagkahumaling sa ibang babae, not until she came. She went right through me without a warning. And the more that I tried to resist her, the more that I'm dying to be with her. It's like a disease that I can get rid out of my system. And from that point, I knew that I'm falling for her. But unfortunately, hesitant to make a move. Alam kong mali ang makaramdam ng ganito sa kanya, knowing her current situation. I knew exactly that this is not the right time for me to pursue her. So I decided to let this feeling subside for a while at dumistansya muna pansamantala. Alam ko marami pa siyang pinagdadaanan sa ngayon at hindi makakatulong kung ura-urada magtatapat ako ng feeling sa kanya. Baka imbis na bigyan niya ako ng chance, mas lalo siyang mailang sa akin or worse, avoided me for a good. Bagay na pinakaayaw kong mangyari. Sa ngayon, sapat na sa akin ang tulungan siya. To act like her shining armor in a possible ways. Medyo may pagkatorpe ang datingan, pero as of now, yun na lang muna siguro ang papel na pwede kong gawin para sa kanya. But this time, something came out in my head.
Total, katapusan na, might as well visit her apartment. Gagamitin kong excuse ang paniningil ng kuryente at tubig niya. And maybe I could take some time talking to her about anything. Well, with regards to the apartment, of course. Pero hindi rin naman siguro masama kung kukumustahin ko siya. After all, it's been a while since na nagkausap kami. A simple friendly talk wouldn't probably a big issue for her. Tuloy, parang bigla ko na-excite sa naisip at agad na nagligpit ng mga gamit para umuwi. Tuluyan ko nang nilisan ang faculty room. As I passed the corridors, namataan ko ang dalawang babaeng estudyante ko. Nakatayo sila sa gilid ng corridor. And from the way they look at me, as if parang hinihintay nila ang pagdaan ko. They smiled at me bago sabay na nilapitan ako. "Hello sir, good afternoon." Chorus na bati ng dalawa, habang hindi inaalis ang matamis na ngiti sa mga labi nila. "Good afternoon, Cheska and Lani, tama ba ako?" I casually acknowledged them. "Yes sir, kami nga." Nila sabay hagigig. "So, do you need anything?" I kept my tone as monotone as possible. Itatanong lang po sana namin sir, pwede po ba kayong gawing judge sa gaganaping search for King and Queen of the Night? For tonight's acquaintance party. Acquaintance? Wait, ngayon ba yon? Biglang tanong ko. "Yes sir, mukhang nakalimutan niyo na sir ha. Hindi nga po ba? Kaya niyo kami pinauwi na maaga kahapon ay dahil pinayagan niyo kami mag-practice for this occasion." Napahilot ako ng sentido. Oo nga pala, now I remember. Sa sobrang kabisihan ko, nawala sa loob ko na ngayong araw nga pala ang acquaintance party ng mga bata. But anyway, I'm not really a fan of this sort of social event. So I guess, normal lang na makaligtaan ko ang tungkol dito. "So sir, payag na po ba kayo?" "I'm sorry but I think hindi ako pwede. I'm not really into the party ever since. Iba na lang ang kayagin nyo. Anyway, hope you enjoy the party. Sige." Mahinahon ngunit may pinal kong sabi bago pumihit ako ng lakad palayo sa kanila. But as I turn around, isang nakangising si Mark naman ang nakita ko nakaabang sa akin. Lihim ako napamura. "Sam, nakaligtas nga ako sa mga makukulit na estudyanteng yon, pinalitan naman ng isa pang asungot." "Hey, anong ginawa mo sa mga magagandang chicks na yon? Parang binasted mo lang ang mga itsura nila ah." Nakangising wika nito sabay nguso sa aking likuran. "I'm not doing anything. Huwag mo na akong itulad sa'yo. Tirador ng mga estudyante." "Oh, really? At talagang sa'yo pa nang galing? Sino kaya sa atin ang unang tumira ng estudyante?" Saglit ako natigilan sa balik tirada niya sa akin at kapag kuway nag-iwas ng tingin. Though I must admit he got a point. There is still my part sa sarili ko ang di sumasang-ayon sa paratang niya. Iba yung sa akin. We are both still student that time nang naging kami. Nagkataon lang na nauna ako nag-graduate sa kanya. Giit ko. And eventually, naging teacher niya at the end. So parang ganun na rin yun. Putol niya sa akin. Napatimbaga ako. Sa klase ng pangunawa niya, it will take me forever para lang ipaunawa sa kanya ang lahat. At dahil wala akong panahon para doon, minabuti kong i-divert na lang ang usapan namin. They're inviting me to join their acquaintance to be the judge of whatever that thing. Ang sabi ko, hindi ako pwede. Ani ko, sunod pinagpatuloy ko ang lakad. Oh, yeah, I heard that. Ngayong gabi yon, di ba? Kinahimigan ko siya ng pagbabago ng interes sa sinabi ko at kapag kuway, sinabayan ako ng lakad. Success. Yes, pupunta ka ba? That I don't know, pero kasi may iba akong plano this weekend. At ito rin ang rason kung bakit sinadya kita ngayon. Ano yon? Magpapatulong sana ako sa'yo, kay Carmela. Tila ako nabingi sa narinig at agad na napatigil ng hakbang. What? May bahid na iritasyong anas ko sa kanya. Gusto ko sana siyang yayain lumabas. Kaso, parang ang hirap niyang i-approach. Ang sungit eh. Ni hindi nangiti kapag binabati ko sa library. Oh, okay. Napangiti ako ng palihim sa sinabi niya sa kabila ng pagkabanas ko sa kanya. Somehow, I felt relieved. Kaya nga gusto kong humingi ng backup sa'yo. Total, kilala mo naman siya at... Nope. I'm sorry. I can't do that. Masyadong personal ang inihiling mo. If the lady doesn't want to bother by you, it means ayaw niya sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na siya. May diin kunturan sa kanya at pagkatapos noon ay walang paalam na iniwan ko siya at nagmamadaling tinungo ang nakapark kong sasakyan. I need to see Carmela. Perhaps I need to make a move now as well. Mahirap na. Sa kakadelay ko ng feeling sa kanya, baka kay Mark pa siya mapunta.